Maulan ang gabi sa lungsod. Ang mga ilaw ng poste ay kumikislap sa basang kalsada habang ang mga sasakyan ay nagmamadaling makauwi. Sa gitna ng ingay ng trapiko, nakatayo si Police Officer Marco Reyes. Tahimik ngunit mapagmatsyag habang minamasdan ng mga taong tumatawid. 5 taon na ang lumipas mula nang mawala ang babaeng minahal niya. 5 taon ng paghahanap, 5 taon ng pag-asa, at 5 taon ng sakit. "Hoy miss, bawal tumawid dyan." Napalingon si Marco nang marinig ang sigaw ng kasamahan niyang pulis. Isang babae ang nagmamadaling tumawid kahit pula ang ilaw. Basa ang buhok nito sa ulan at tila nagmamadali sa kung anong dahilan. "Sir, nahuli ko po. Jaywalking," sabi ng kasamahan niya habang hinahawakan ang braso ng babae. Lumapit si Marco. Walang emosyon ang mukha. Sanay na siya sa ganitong eksena. Isang simpleng paglabag, karaniwan, walang kwenta sa kanya. Pero nang iangat ng babae ang mukha nito, biglang tumigil ang mundo niya. "Ikaw?" Nanlaki ang mata ng babae. "Marco?" Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan niya. Hindi siya nagkakamali. Kahit gaano pa katagal, kahit gaano pa ito magbago. Hindi niya makakalimutan ang mukhang yon. Siya si Elena, ang babaeng iniwan siya 5 taon na ang nakalipas ng walang paliwanag. "Anong ginagawa mo rito?" Halos pabulong niyang tanong. Hindi agad nakasagot si Elena. Kita sa mata nito ang gulat, takot, at kung ano pang emosyon na hindi niya maipaliwanag. "Sir," sabat ng kasamahan niya, "ano pong gagawin natin?" Naputol ang titig nila sa isa't isa. Biglang naging malamig ang ekspresyon ni Marco. "Dalhin sa presinto." "Marco?" Pigil na sabi ni Elena, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. "Sumunod ka sa batas. May violation ka." At sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, siya mismo ang nagposa sa babaeng minahal niya. Tahimik ang loob ng presinto. Tanging tunog ng ulan at mga papel na inaayos ang maririnig. Nakaupo si Elena sa harap ni Marco. May posas pa rin ang kamay. Hindi pa rin siya makapaniwala. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras, dito pa sila magkikita. At ngayon, malamig na sabi ni Marco habang nagsusulat, "Magbibigay ka ng valid ID at magbabayad ng multa." Tahimik si Elena. "Wala akong ID." Mahina nitong sagot. Napatingin si Marco. "Wala?" Umiling ang babae. Napabuntong hininga siya. "So, detention ka?" "Marco, please." Nanginginig ang boses ni Elena. "Pwede ba tayong mag-usap?" Napahinto siya. Ilang segundo siyang natahimik bago dahan-dahang tumayo. "Wala tayong dapat pag-usapan." "Meron." Biglang sagot ni Elena. 5 taon akong nawala sa buhay mo. Hindi mo ba gustong malaman kung bakit?" Napatingin siya ng diretso sa mata nito. At doon nakita niya ang sakit. Ang parehong sakit na naramdaman niya noon. "Gusto," marahan niyang sabi. "Pero hindi na mahalaga." Parang may tumusok sa puso ni Elena. "Hindi mahalaga?" Halos hindi ito makapaniwala. "Iniwan mo ko nang walang paalam. Ni isang salita, wala. Iniwan mo ko na parang wala lang." Nanginig ang kamay ni Elena. "Hindi ganun kadali, Marco." "Pero ganun ang ginawa mo. Tahimik, mabigat, masakit." "Kung may dahilan ka," dugtong niya, "dapat sinabi mo noon pa." Napayuko si Elena. May mga luhang pumatak sa sahig. "Kung sinabi ko," mahina niyang bulong, "baka hindi ka na naging pulis ngayon." Napakunot ang noon ni Marco. "Anong ibig mong sabihin?" Hindi agad sumagot si Elena. "Sabihin mo sa akin," mariin niyang utos. Napatingin ito sa kanya, puno ng luha ang mata. "Pinili kitang protektahan kaysa manatili sa'yo." Parang bumagsak ang dibdib ni Marco. "Ano?" "May mga taong humahabol sa akin noon. Hindi ka ligtas kung nanatili ako." Nanigas siya. "Anong klaseng—" "Hindi ko kayang ipaliwanag lahat ngayon," putol ni Elena. "Pero ang alam ko lang, kung hindi ako umalis, baka ikaw ang napahamak." Tahimik ang buong silid. Hindi alam ni Marco kung maniniwala ba siya o hindi. 5 taon, mahina niyang sabi. 5 taon akong naghintay, Elena. Alam ko. At ngayon babalik ka na parang walang nangyari. "Hindi ako bumalik para guluhin ka." Umiiyak nitong sagot. "Nagkataon lang na nagkita tayo." Napapikit si Marco. Galit, sakit,
at pagmamahal na pilit niyang tinatago. "Sir," sabat ng isa pang pulis, "ano pong status niya?" Napatingin si Marco kay Elena at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi niya alam kung ano ang gagawin. "Ilagay mo muna sa holding." Nanlaki ang mata ni Elena. "Marco." "Procedure," malamig niyang sagot. Habang dinadala si Elena sa loob, hindi niya maiwasang mapahawak sa dibdib. Bakit ganito? Bakit sa simpleng jaywalking, nagbalik ang lahat ng sakit na pilit niyang kinalimutan? At bakit, sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya kayang kalimutan ang babaeng yon? Tahimik ang gabi sa loob ng presinto, ngunit sa isip ni Marco, tila may bagyong nagngangalit. Hindi niya mapakali ang sarili niya. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya mga sinabi ni Elena. "Pinili kitang protektahan. May mga taong humahabol sa akin." Hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya iyon o hindi. Pero isang bagay ang sigurado, hindi siya mapalagay hanggat hindi niya nalalaman ng buong katotohanan. Napatingin siya sa orasan. 12:00 na ng gabi. Halos wala ng tao sa presinto. Tahimik na ang paligid at karamihan sa mga kasamahan niya ay abala sa kanilang gawain. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa holding cell. Naupo si Elena sa loob ng selda. Tahimik, yakap ang sarili habang nakatingin sa sahig. Kita sa mukha nito ang pagod at hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso. Nang marinig ang mga yabag, dahan-dahan itong tumingala at doon niya nakita si Marco. "Bakit ka nandito?" Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Marco. Ilang segundo siyang tumitig lang dito. Parang sinusubukang kilalanin muli ang babaeng minsang naging buong mundo niya. "May gusto akong malaman." Sa wakas ay sabi niya. Napatayo si Elena, lumapit sa rehas. "Yung sinasabi mo kanina, totoo ba yun?" Tahimik si Elena. "Marco," balungkot nitong sagot, "kung magsisinungaling ako, sana noon pa." Napakuyom ang kamao ni Marco. "Kung totoo yun, bakit hindi ka humingi ng tulong? Bakit hindi mo ako sinabihan?" Napapikit si Elena. "Kasi ayokong madamay ka. Desisyon ko yun." Biglang tumaas ang boses ni Marco. "Karapatan kong malaman." Napaatras si Elena sa tono ng boses niya. Tahimik ulit. Masakit. "Hindi mo naiintindihan," mahina nitong sagot. "Hindi sila ordinaryong tao. Mapanganib sila." Napakunot ang noo ni Marco. "Sino sila?" Hindi agad sumagot si Elena. Nanginginig ang labi nito. "May utang ang pamilya ko sa malaking tao." Sa wakas ay sabi niya. "At nung hindi namin mabayaran, ako ang hinanap nila." Nanlaki ang mata ni Marco. "Ano?" "Hindi pera ang gusto nila." Umiiyak nitong dugtong. "Ako." Pero may sumabog sa loob ng dibdib ni Marco. "Anong klaseng?" "Hindi ko pwedeng sabihin lahat dito," putol ni Elena. "Pero isa lang ang alam ko. Kung hindi ako umalis noon, ikaw ang unang sasaktan nila para mapilitan akong sumuko." Napatahimik si Marco. Biglang nag-flash sa isip niya ang mga araw na kasama niya si Elena. Ang mga tawa nito, ang mga pangarap nila, ang mga pangakong akala niya ay totoo. At ngayon, lahat pala ay may kasamang panganib. "Bakit ngayon ka lang nagsabi?" Mahina niyang tanong. "Dahil ngayon lang ulit tayo nagkita," sagot ni Elena. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit pa rin siya. Pero mas nangingibabaw ang takot. "Hinahabol ka pa rin ba nila?" Kanyang tanong. Dahan-dahang tumango si Elena. "Hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nahahanap." Napahawak si Marco sa ulo niya. "Damn!" Tahimik ulit ang paligid. Pero hindi nagtagal. Biglang may sumigaw mula sa labas. "Sir, may suspicious na sasakyan sa labas." Napalingon si Marco. "Ano?" "Kanina pa po umiikot sa presinto." Biglang naniga si Elena. "Marco." Nanginginig ang boses nito. "Sila yun." Napatingin siya dito. Sigurado. Takot na takot. Hindi ito nagsisinungaling. "Sigurado ka?" Tanong niya. Tumango si Elena. Nanginginig. "Hindi sila titigil." Napakuyom ang kamao ni Marco. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Hindi na ito simpleng jaywalking. Hindi na ito simpleng pagkikita. Ito ay isang babala. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang susi at binuksan ang selda. Nanlaki ang mata ni Elena. "Anong gagawin mo?" "Lumabas ka," seryoso niyang sabi. "Pero kung tama ka, hindi ka ligtas dito."
Marco, bawal to. Mas bawal na, mapahama ka ulit. Napahinto si Elena at sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, narinig niya ulit ang parehong proteksyon ng boses ng lalaki, ang parehong pagmamahal. Sumunod ka sa akin, sabi ni Marco. Lumabas si Elena, dahan-dahan. Manatili ka sa likod ko, utos niya. Sa labas ng presinto, kita ang isang itim na van na nakaparada sa di kalayuan. Nakapatay ang ilaw nito, ngunit halatang may tao sa loob. Tahimik, mapanganib. Sir, ano pong gagawin natin? Tanong ng kasamahan niya. Hindi sumagot si Marco. Nakatingin lang siya sa van at ramdam niya hindi ito ordinaryong gabi. Hindi ito simpleng kaso. Ito ay simula pa lamang ng mas malaking laban. Dahan-dahan siyang lumapit sa baril niya. At ngayon, mahina niyang sabi, malalaman natin kung sino talaga sila. Biglang bumukas ang pinto ng van at may mga lalaking bumaba, mga mukhang walang awa, mga matang puno ng intensyon. Marco, bulong ni Elena. Huwag. Pero huli na. Nagkatinginan ng magkabilang panig at sa isang iglap, nagsimula ang gulo. Parang bumagal ang oras sa sandaling bumaba ang mga lalaking yon mula sa itim na van. Mabigat ang kanilang mga hakbang, nakasuot ng maitim na damit at ang kanilang mga mata ay diretso kay Elena. Parang matagal na nila itong hinahanap. Marco, mahina ngunit puno ng takot ang boses ni Elena. Sila nga. Napakuyom ang kamao ni Marco. Sa loob ng ilang segundo, mabilis siya nag-isip. Ay hindi ito simpleng sitwasyon. Hindi lang ito tungkol sa batas, ito ay tungkol sa buhay. Atras ka. Mahina niyang utos kay Elena. Pero, please Elena. Napahinto siya. Sa unang pagkakataon, narinig niyang pakiusap sa boses ni Marco. Hindi bilang pulis, kundi bilang lalaking minsang nagmahal sa kanya. Dahan-dahan siyang umatras. Samantala, lumapit ang isa sa mga lalaki. Tila siya ang leader. Officer, malamig nitong sabi. Wala kaming pakay sa inyo. Ibigay niyo lang ang babae. Napangiti si Marco, pero walang saya. Pasensya na, sagot niya. Pero nasa kustudiya namin siya. Hindi na, sagot ng lalaki. Simula ngayon, amin na siya. Biglang bumigat ang hangin. Napansin ni Marco ang kilos ng mga kasamahan nito. Handa, alerto at tila hindi magdadalawang isip na gumamit ng dahas. Marco, bulong ng isa niyang kasamahan. Delikado to. Alam ni Marco yon. Ramdam niya, pero hindi siya umatras. Kung may kaso kayo sa kanya, matatag niyang sabi, dumaan kayo sa tamang proseso. Napangiti ang lalaki, isang ngiting walang kabutihan. Hindi kami dadaan sa proseso. At sa isang iglap, bumunot ng baril ang isa sa kanila. Baril! Sigaw ng isang pulis. Biglang nagkagulo ang paligid. Dapa! Sigaw ni Marco, habang hinila si Elena pababa. Sunod-sunod ang putok. Nagtilian ng mga tao sa paligid habang ang ibang pulis ay gumanti ng putok. Marco! Umiiyak na sigaw ni Elena. Manatili ka sa likod ko. Utos niya habang hinaharang siya. Hindi niya hahayaang maulit ang nakaraan. Hindi niya hahayaang mawala ulit si Elena. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Marco na unti-unting lumalapit ang isa sa mga lalaki sa kanila. Palihim, mabilis, parang ahas na naghihintay ng pagkakataon. Marco, sa kaliwa! Sigaw ni Elena. Agad siyang lumingon. At doon niya nakita isang lalaking tutok ang baril kay Elena. Walang pagdadalawang isip, sinugod niya ito. Bang! Umalingaw-ngaw ang putok. Napahinto ang lahat. Nanlaki ang mata ni Elena. Marco! Tumama ang bala. Sa braso ni Marco, napaatras siya. Napahawak sa sugat. Pero hindi siya tumigil. Sa kabila ng sakit, sinipa niya ang baril ng lalaki at pinabagsak ito sa lupa. Hindi kita hahayaang saktan siya, sigaw niya. Parang may apoy sa kanyang mga mata. Hindi na siya yung lalaking iniwan 5 taon nang nakalipas. Mas matapang, mas matibay, at mas handang lumaban. Ilang minuto pa ang lumipas bago tuluyang umatras sa mga lalaki. Bumalik sila sa van at mabilis na umalis. Tila alam nilang hindi nila makukuha si Elena ngayong gabi. Tahimik ang paligid. Pero ang tensyon ay nananatili. Marco! Nanginginig na lumapit si Elena sa kanya. Sugatan ka. Okay lang ako. Pilit niyang sagot. Pero halata ang sakit sa mukha niya. Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang braso niya. Hindi mo dapat ginawa yon. Napatingin siya dito. At hayaan kang mabaril? Mahinang tanong niya. Hindi ko kaya yon. Napaluha sa Elena. Bakit, Marco? Umiiyak nitong sabi. Bakit mo pa rin ako pinoprotektahan pagkatapos ng lahat?
Tahimik siya sandali. Pagkatapos, dahil kahit anong pilit kong kalimutan, mahina niyang sagot. Hindi ko pa rin kaya. Parang tumigil ang mundo ni Elena. Hindi kita nakalimutan, dugtong niya. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Elena. Marco. Pero hindi ibig sabihin nun, okay na ang lahat. Nasaktan mo ko ng sobra. Napatango si Elena. Oo, at handa akong harapin yun. Napatingin siya dito. Pero ngayon, sabi ni Marco, hindi ito tungkol sa atin. Napatingin siya sa direksyon kung saan umalis ang van. Kung babalik sila, napahigpit ang hawak ni Elena sa kanya. Hindi ako tatakas, matapang nitong sabi. Pagod na akong tumakbo. Napakunot ang noon ni Marco. Sigurado ka? Tumango siya. Kung kailangan kong harapin sila para matapos na to, gagawin ko. Tahimik si Marco at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lakas sa babaeng minsang iniwan siya. Hindi na ito yung Elena na kilala niya noon. Mas matapang, mas handang lumaban, at mas handang ipaglaban ang kanilang kwento. Kung ganon, seryosong sabi ni Marco, hindi kita pababayaan. Nagkatinginan sila. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng panganib, at sa gitna ng mga sugat ng nakaraan, unti-unting bumabalik ang nararamdaman nila sa isa't isa. Pero alam nilang dalawa, hindi pa ito ang katapusan dahil ang mga lalaking yon babalik at sa susunod, hindi na sila aatras. Tahimik ang umaga, ngunit mabigat ang pakiramdam ng bawat isa sa loob ng presinto. Hindi pa man tuluyang gumagaling ang sugat sa braso ni Marco. Bumalik na siya agad sa duty. Hindi niya kayang magpahinga, lalo na't alam niyang anumang oras, babalik ang mga lalaking yon. At tama nga siya. Sir, nagmamadaling lumapit ang isang pulis. May nakuha kaming impormasyon. Napatingin si Marco. May nakita raw na parehong van sa may lumang bodega sa pier. Nanigas siya. Pier? Isang lugar na tahimik sa umaga, pero puno ng lihim. Sigurado ba? Kanyang tanong. Opo, sir. Napahigpit ang hawak niya sa mesa. Ito na. Ito na ang pagkakataon para matapos ang lahat. Salamat. Samantala, si Elena ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Hawak niya ang isang tasa ng kape. Ngunit hindi niya ito iniinom. Malalim ang iniisip niya. Alam niya, hindi matatapos ito hanggat hindi niya hinaharap ang kanyang nakaraan. Lumapit si Marco sa kanya. May lead na kami. Diretsong sabi niya. Tumingin si Elena. Saan? Pier, sa bodega. Nanlaki ang mata niya. Doon? Napansin ni Marco ang reaksyon niya. Nakikilala mo ang lugar? Dahan-dahan siyang tumango. Doon nila ako unang dinala. 5 taon na ang nakalipas. Parang bumigat ang hangin. Kung ganon, sabi ni Marco, doon natin tatapusin to. Gabi na nang makarating sila sa pier. Tahimik, madilim. Tanging tunog ng alon at hangin ang maririnig. Nakatayo si Marco, kasama ang ilang pulis habang si Elena ay nasa likod niya. Sigurado ka bang sasama ka? Tanong niya. Oo, matatag nitong sagot. Kailangan kong harapin to. Tinitigan siya ni Marco at sa wakas, tumango siya. Manatili ka sa tabi ko. Hindi ako tatakbo, sagot ni Elena. Dahan-dahan silang pumasok sa loob ng bodega. Madilim, malamig at puno ng katahimikan na parang may tinatagong panganib. Hanggang sa, akala ko hindi ka na babalik. Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw. Biglang nagsindi ang ilaw. At doon, nakita nila ang isang lalaking nakatayo sa gitna. Nakangiti. Pero walang awa ang mga mata. Nanlaki ang mata ni Elena. Ikaw? Napakunot ang noon ni Marco. Kakilala mo siya? Nanginginig ang boses ni Elena. Siya ang dahilan kung bakit ako umalis. Lumapit ang lalaki, dahan-dahang pumalakpak. Matagal kitang hinintay, Elena. Sino ka? Mariing tanong ni Marco. Ngumiti ang lalaki. Sabihin na nating ako ang taong hindi niya matatakasan. Hindi na ako tatakas, sagot ni Elena. Kahit nanginginig, napatawa ang lalaki. Talaga? Sabi niya. Kahit alam mong hawak ko pa rin ang buhay ng pamilya mo? Naniga si Elena. Anong ibig mong sabihin? Galit na tanong ni Marco. Hindi niya sinabi sa'yo? Ngisi ng lalaki. Ang pamilya niya. Ako ang may kontrol. Napakuyom ang kamao ni Marco. Bakit mo ginagawa to? Dahil may utang sila. Malamig na sagot nito. At siya ang kabayaran. Tahimik, masakit. Pero sa pagkakataong ito, hindi umatras si Elena. Tama na, matapang niyang sabi. Ako ang hinahanap mo, di ba?
Hayaan mo na ang iba. Hindi ganun kadali, sagot ng lalaki. At sa isang iglap, naglabasan ng mga armadong tauhan nito. Marco, bulong ni Elena. Huwag kang matakot, sagot niya. Nagkatinginan ng dalawang panig at nagsimula ang huling laban. Move! Sigaw ni Marco. Nagkagulo ang buong bodega. Putukan, sigawan at habulan. Habang abala ang mga pulis, sinunggaban ng lalaki sa Elena at tinutukan ng baril. Tumigil kayo! Sigaw niya. Biglang natahimik ang lahat. Bitawan mo siya! Galit na sigaw ni Marco. Ngumiti ang lalaki. Kung gusto mo siyang mabuhay, ibaba mo ang baril mo. Napatingin si Marco kay Elena. Marco, wag! Sigaw nito. Pero nakita niya ang takot sa mata ng babae at wala siyang ibang pinili. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Yan ang gusto ko, sabi ng lalaki. Ngunit sa mismong sandaling yon, siniko ni Elena ang lalaki at kumawala. Marco, ngayon! Agad siyang kumilos. Bang! Isang putok. Tahimik. Nanlaki ang mata ni Marco. Elena! Napahawak siya sa kanya habang dahan-dahang bumabagsak. Bakit mo ginawa yun? Nanginginig niyang sigaw. Ngumiti si Elena kahit mahina na. Pagod na akong tumakbo, Marco. Hindi pwedeng ganito. Okay lang ako. Mahina niyang sabi. Masaya na ako. Kasi nakita kita ulit. Napaluha si Marco. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka mawawala sa akin ulit. Mahinang hinawakan ni Elena ang mukha niya. Hindi na kita iiwan. Kahit saan. At tuluyan siyang nawala ng malay. Lumipas ang ilang oras. Sa ospital, tahimik na nakaupo si Marco sa tabi ng kama ni Elena. May benda ito. Ngunit humihinga pa. Buhay. At iyon lang ang mahalaga. Dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Elena. Marco, agad siyang napatingin. Elena, ngumiti ito ng mahina. Nandito ka pa rin. Hindi na kita iiwan, sagot niya. Tumulo ang luha ni Elena. At ako rin. Ilang buwan ang lumipas, tuluyan ang nahuli ang sindikato. Malaya na si Elena. At sa isang simpleng araw, sa parehong kalsada kung saan sila unang nagkita ulit, magkasabay silang naglalakad. Alam mo, nakangiting sabi ni Marco. Dati, dito kita inaresto. Napatawa si Elena. Jaywalking lang yun ah. Pero dahil dun, bumalik ka sa akin. Tumigil si Marco at dahan-dahang hinawakan ng kamay niya. Sa pagkakataong ito, seryoso niyang sabi, hindi na kita papakawalan. Ngumiti si Elena. Hindi na rin ako aalis. Sa kabila ng posas na minsang naghiwalay sa kanila, ang puso nila ang tuluyang nagpalaya sa isa't isa. At sa wakas, natagpuan nila ang pag-ibig na kahit panahon, sakit at panganib, hindi kayang wasakin.